Nabalaan, salamat kay Ginoo initak na sa kahaponon nga imong gitugot sa among mga kinabuhi. Karon nga kami tuon, makakaton sa imong bulog. Salamat sa tanan ni Agron ug akong pag-ampo. Ikaw maghatag kanamo knowledge, wisdom and understanding. Tinaot nga imong tulong, dunay kahimuan sa ilang mga kinabuhi, maghatag og kadasig, pag-challenge, maghatag og kahibalo. Kung na kami himog yun sa imong kabulukot, sumala sa isode sa imong tulong. Sa ilo kami sa tanang kalapasan, kung masala na among memote sa itubangan, iluin ni karon Lord, pinagi sa imong precious blood, na ikaw maghatag kataugan, among knowledge nga wala kami mahimo, daw sa pagsalig kanimo. Sinigtanan among itugyan, in Jesus' name, Amen. Right. Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his cleansing blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory! Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He pledged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made a lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And some soon Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He pledged me to victory beneath the cleansing flood. The day that gladly received his word were sa number 3. Number 3, obey Christ and be baptized. Kana Acts 2:4. Kung sige diha, the day that gladly received his word were what? Baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Alright? So, yun sa Bible, katukunong nakadungog sa iyong pulong, mituos sa pulong, isa pulong. Pulong nga ni Pedro. Nagwali si Pedro. Kung sa giwali ni Pedro, tanawin mo sa Acts chapter 2, si Jesus Christ. Yung salig, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither ye yet now are ye able, for ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Then kanano, kasi na tawag sa tao nga wala nagtuboy spiritually, carnal. Kapag ko siya ng word ni carnal, gikan na sa Greek word carne. Carne. It means fleshly. Abot sabot anak ba nga? Lahi manggod ang pagkinabuhi nga ang spirit may galit. Lahi po ang pagkinabuhi nga ang atong unod. Kini ba atong physical body, kini atong flesh may galit. Kini atong physical body, kini flesh, itawag ni sa Bible flesh, unod ba ang atong unod? Mao ni siya ang kanunay nga tubang sa world. World conscious ni siya.
pinagi sa atong unod, ibugta, kita tag sa unsa, makabati ta, makadungog ta, ano, kinip ta, senses ka, five common senses. O, diri mo ni sa gawas, mo ni, no? O, mo ni kanunay, nakakita, nakadungog, Alright? Now, sa spiritual nga, kuan, nga bahit sa atong ginagawa, dili man pwede, lahi man ang paagi sa kalibutan o sa paagi sa Ginoo sa espirituhanong bahin. Ayaw kayo inyo ning masabtan. Karong nag-Christian ako, lahi-lahi paagi. Ingon sa Bible, kinahanglan ko no, sunod ta sa Dios. Dili ta mo sunod sa kalibutan. Kaya ingon sa Bible, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, mo man ni nag-drive sa kalibutan, kaibog sa unod, kaibog sa mata, garbo sa kinabuhi. Kapalo mo si Jesus Christ, tanawin si Jesus Christ. Sa dihang gidakop siya, si Peter, usa siya mga apostoles, gagkuhag pinuti, gitigbas niya itong gadakop, usa sa mga sundalong gadakop ni Jesus Christ, naigo ang dalunggan, naputol ang dalunggan, kanyang dumaan na si story, naputol ang dalunggan, gipunit ni Jesus ang dalunggan, iyang giayo ang dalunggan, tingnan si Pedro, ayon na buata. Nga kay siya nga nabuhi sa pinuti, mamatay sa pinuti. Sa wala pa kabalo Pedro nga, pwede kong makatawag og niliguan ka mga angel aron paglaban ako. Sinan kana pero insa di na ko nabuhaton. Sinan kana inana ang paagi sa kalibutan na taganto mo example no. Like gid kayo ang paagi sa kalibutan. Sa kalibutan no imong sige, ako'y unhe, di ba? Kaptilaw ka. Mo ni paagi sa kalibutan. Pero na ba paagi sa Ginoo? Dili. Lain no? Humility. Na paagi sa kalibutan. Si Jesus, ipakita, ipildi niya ang paagi sa kalibutan, pinaagi sa Diyos. Humility. Napersan ng hindi ako, sit down and be humble. Anak, pero ang kalibutan, dili ang anak. Ang kalibutan, bahalag munikas, basta makaginansyan. Dili man na may paagi sa Ginoo. Kalaang na ito. Kalaang na ito. Kinahanglan dahil tang mag-grow. Mag-grow sa let us grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinahanglan dahil mutubo sa spiritually. Alright? So, karna simple pero lisod kayo. mo na nga atong tuna mo bitaw na grow in grace o na nga naman because ang grace mao ni ang strength tabang sa Ginoo nga ang mga butang nga dili nato mahimo as we follow God, as we follow Jesus Christ, pwede natong mahimo pinagi sa iyang grasya. Remember ni Paul, nag-hinumdum ni Pablo. Ingon si Pablo nga, I can do all things through Christ which is strengthening me. Philippians chapter 4 verse number 13. Ingon si Pablo, akong dawaton, malipay ko kung naay mga kasakitan kung magsulay. Si Pablo, malipay ko na siya. Kaya ingon si Pablo, kay kung weak ganito, then mahino kung kusgan pinagi ni Jesus Christ. Muna gitawag na to grace. As we follow the Lord, paminaw mo ninin, dili sa iyon, musunod sa Ginoo, gitawag na. Dili siya sa iyon. Pero, mahimong joy, mahimong kalipay, ang imo ang pagsunod di mo sa Ginoo, kung nagtubo ka sa grasya. Muna si Paul, kung tanaw ni mong kinabuhi ni Paul, saan ninyo kinabuhi ni Paul? Nanang kinabuhi ni Paul, tubo. Gusto sa Diyos, di ba nato ha? Naluwas na ta, nanatay spiritual life, nanatay Christian life. Ato amiga, matabangan ta nga mo bro. Ako usab na nakaagi sa inyong stage as a Christian. Agi ko ana sa inyong stage. Nagkan mo pamutana. Kasi ano man eh. Nakali ko yung big person church. Namin ko sa church nga. Because, nagsugod na basa o Bible. Mga after a few months, so then ibalik sa pastor. Magbasa mo po Bible, pastor. Pero, kapulgon mo ko magbasa ng Bible. Hindi man po puta malingaw, pastor. Kay, wala may picture. Wala ka may picture. Nakita sa picture. Agi ko na yung stage. Namin ang pangutana about sa Bible, mga pangutana about sa Kristiyano sa buhay. That's why, ako nagtinwa ko nga makatabang ninyo yun sa inyo ang gift ng Diyos.
I believe natin yung plano sa kinabuhi. Mm. Lalo, kay Bolo Punsa, pero nagtubig ko na maayos ang plano sa kinabuhi. Kung sa inyong pamilya. Kung saan na natin 6, yan ang word nga growth. Itagaan na o clinic, Simon Church, mga Bible Baptist Churches, ginagamit na mo din ang mga steps. Ang pagdasig sa mga tao na bago pang naluwas, bago sugod pa o katon sa may tungkol sa Jesus Christ. Number 1, okay? Number 1 is letter G. Ano sa letter G? Go to a Bible Believing Baptist Church. Now, ako, what I usually like, isupok manguhan ko sa uban. Aanin na rin ko sa kuha. Ako mismo, by the grace of God, magkasulti nga kanang na biblical ang teaching about this. Kanang na I really recommend nga manita gid good church yung mga tima ninyo spiritually. Recommend ko nga pakita mo Baptist church. Lagi yung kahit sa dalaga tuloy mo kahit mga bukit. Subugay ang taon dito magkaston pud kayo. Pero kung naay mga duol nga mga church dire, sabi na kung Baptist, mas maayo gyud. Mas makakat-on mo sa word of God. Sa Baptist church. Tanawan niyo ang yun sa Hebrews chapter 10 verse number 25. Ingon sa pulong si Ginoo, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Now, in the Bible, isang ng day approaching, isang ng adlaw nga nagsinabot. Una, kamatayon. Sinabot natin kamatayon. Ikaduha, posible sana ang pagbalik sa atong Ginoo. Kasabot na, nagsinabot na, after ka mabalik na atong Ginoo. Pinutid tayo na siya. You study prophecy, makita niyo, mapunta sa kalibutan, nagpadulong na sa pagbalik ni Jesus Christ. Muto ba mo? Sa una, lisod kayo na una-una-una. Saan ko na, Pastor? Tatuan, o 666, nag-antang, o kaning right hand, tatuan. Pinit din, tatuan. Tayo, nag-yun kayo. Ayun na kayo. Karoon, ng tao na, diana, doktor. After no, ianat ta nga wala na, ianat, yan hinintang-anat nga wala na cashless na, ang mga transaction, cashless. Di, manay tuyo. Tuyo niya. Cheap na lang ibutang. Naad to sa Sweden, I think sa Sweden nga isa ka component sa building. Dili ka sa access sa elevator kung wala kay microchip. Yan na ganin mo, pa. Gusto ka minong kape, anak. Gusto ka mo access sa mga files sa company, anak. Scan lang itong chip, isulot quick. Simple na lang din kayo. Munang nagpatulong na tanan. Muna yung day approaching. Gusto na buwan. Kinanglan, madasi ko sa pagsunod sa Ginoo. Kinanglan, madungagan akong kahibalo may tungod sa Ginoo. Kinanglan mo ang church. The church is God's agency para sa mga Kristiyano aron makakapunta o makapangalagan na mo ng church. Saan ang church? Dili ang building ang church. Ang church is mga tao ni nga tipok sa mga tao nga giluwas sa gibaptismuan. O nagtipok, nagsimba, nangalagad sa Ginoo. Mao na church, dili building ang church. Pwede biya church walay building. Kinumdum mo ni Jesus Christ. Suri-suri na sila anak. Mga ato sa bukid, larong sa kahoy, anak. Ngayon siya niya, napod mga sumusunod. Church man sila. Anak. Sa walay building. Nakandot man sa tuwa karon kay formal na nagyud tayo kapasilungan kung magtigom ta. Una nga, I recommend na mangita mo Baptist Church nga pwedeng makatudlo gid ninyo, maka-disciple. Disciple ang tawag anak. Kasi kung gihimo niyo karon, I'm discipling you. Among mga disciple, ako ang discipler, ako ang teacher, unya makatudlo sa word of God. Alright? Then number 2 is R. Ano sa ng R? Read your Bible daily. First letter to ako kalika, di sa Bible, as before faith, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kinahanglan deta, the word of God, yung diri sa Bible, milk para sa mga infant Christian, milk ang word of God. Para po sa mga dagbo na nga katong mga dugay ng Kristiyano, ang word of God is meat. Gahi nga pagkaon ba? Gahi. Di pa man pwede gahi. So milk. Anak. So, wa na gilain. Aron mo prota, kinahanglan, mag-fet ta sa word of God. Anak, naay mo tudlo na to sa word of God. Manak kuha ninyo, gibuhat, nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Muna yun sa first letter to you. Right? Now, if you are, kung kamo bago pang gabasa sa Bible, I suggest nga, inyong basahon, kana makihatag ninyo John and Romans. That's very vital sa mga bagong Kristiyano. The book of John is the story of the life of Jesus Christ.
the book of Romans, nag-isgot diya, ang atong kaluwasan, ang atong mga struggle as we follow Christ. Diya sa book of Romans, no? Mga struggle na ito ba? Okay. Wala, biyata naanan, sunod din, sige no, sa atong pinapili. Naanan, biyata sunod sa atong kaugalingon. Ang paborito galing yung tingaling kanta, I did it my way. Yung kaugalingon, Kinaitog doon na yun. Singer, God. no? O nga naman, tatanawan niyo, bisang atong kanta, nag-motivate na to, nga sundo na to atong kagalingon. O, wala nag-motivate, nga sundo si Jesus Christ. O, anak. So, naging mga struggle. O, nga kinahanglan kita ang grow, maibaluta. Ang kuan ana, ang kanang, ang katabang na to ang word of God. Ayaw po pa, ayaw po doon ka, tanan, kay, gusto kayo na, kung doon mo ka nagbasa, o kaya nilawa. Alam to. Before you read the Bible, you pray. Akong inanak ko ang mga members of church. Di pa mo basa Bible, pagka mo Holy Spirit, magduhi ko karon, tabangi ko kung saan ko. Don't worry. Nagay ko wisdom, knowledge, and understanding. Ma-enjoy na ko akong pagpasa. Read the Bible. Maka-ampot ka, makabalo ka. Makagali mo yung sabtan, so read the Bible. Pumutana mo. Pumutana. Pastor, di ko pasabot niyo. Right? Malipay sa tuwana. Then number 3, and be baptized. Matthew 28:19, yung sa Bible, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Alright? Now, ang baptism, dili na mo nakaluwas na to. Ayaw ka, klaro kayo na natin. Wala, dili na mo nakaluwas na to ang baptism. Ang nakaluwas na to si Jesus Christ. Pastor, muadto ba ko sa langit, bisan wala ko na-baptize? Yes. The answer is yes. Ato, kay di man baptism makatiga to sa langit. Jesus Christ man. Pero importante ba ang baptism? Yes. Importante sa. Nga naman, baptism is the first step of obedience. You want to obey Christ, you have to follow Him. And you must follow Him in the true baptism, water baptism. Ako naman tingali lagi, as online day, no, explain unsa ang baptism. The word baptize, it means, ika na sa Greek word, nga baptizo. So, ang Greek word na baptizo, ingon sa Bible, ay kapag tanaw ng meaning, it means to immerse, ihumol, ihulong, immerse to deep in water, to submerge. Buot kasabot nga, mahumol yun. Nga naman, ilubong yun sa tubig. Ilubong sa tubig. Nga naman, sa tubig yun. Ganong ilubong yun. Dili man pisik-pisik, dili man bubo. Kinanglan, ilubong yun sa tubig. Ano man, tungod kay ang baptism, naghulagway. Dili makaluwas ang baptism. Ako nasbon ha. Kaya dahil kayo naglibog, bumbukan eh. Kanang magpabaptize. Ano naman? Hindi. Si Jesus Christ. Can you imagine, kung nasa hospital, without ni Jesus Christ, na wala na panahon magpabaptize, kinanong sila maluwas. Katinga na, gano'n na, oxygen na, dawat ng Jesus Christ, mudawat, sige, dawat si Jesus Christ, tawag, Lord, dawaton na ako si Jesus Christ. Ako sa siligas, sa personal secret, sa iba ko, sa dawat, wala ka nagpabaptize, ay, no, apil ang baptize. Pero simple na yun, apil ang bata, pwede maluwas, basta pwede ka na isang Jesus Christ. Katong hindi na pwede magpabaptize, maluwas lang gihapon. Pero, kung si kalainan, pastor, kung naluwas, wala nagpabaptize, naluwas nga nagpabaptize. Dako gihapon kalainan. Tagaan ako example. Diya sa eskwelahan. Awan niyo, diya sa eskwelahan. Kung si kalainan siya, nag-eskwela, wala nagtuon, o siya nag-eskwela nga nagtuon tayo. Dako kalainan. With honor, with honor. With honor, with high honor, with highest honor, night award. Nya, hindi pero kung tawag pagkasakat tag mistake na, yung tao tag middle sa pagkana. No, hindi pa yung taong sa akin. Munay kalahian. Pastor, naluwas na ko, pero wala ko nagsunod sa Ginoo. Ang kalainan is ang blessing, ang reward. Gusto pag panalanginan sa Ginoo? Isip niya anak. Tagatang example din. May doon klaseng anak. Ang anak masinupakon, ang anak nga kanang matinumanon, kanang masinuptanon na anak. Katong anak nga masinuptanon, na ipabor yun, di ka tiginikan. Ano man, hindi mo nga yung anak, yung sad pa, napakoy project sa eskwelahan, pila mong po. 50 lagi pa. Amo 50. At 50 rin daw, na 100 to. Nabutan man. Katong anak nga badlungon. Katong anak hindi masugo. Ba, nami project sa eskwelahan. Ilang mo po. Tingog pa lang ka. Sarap po na.
Oo na. Dagan na. Oh, Pintin na. 50 lagi pa, 50, pinta ra pa. Ay, pag-ilom dia. Pinta, na 20 oh. Tanawa, kung siya kalainan, blessing, reward. Ito ka, hindi ka ito sa langit, nata reward. Kanya, or hindi ka ito sa langit, wala na reward. Kanya, dili sa kalibutan po, ang panalanginan sa Ginoo katumang nagsunod. Ang blessing resulta sa obedience. Baptism is the first step of obedience. You want to follow Christ? Ang atong Ginoo nag-set na sa daan o kanang at kung siya atong sundon. Kay organize man atong Ginoo gud. O kung gusto ka mo sunod nako, yun siya. Sige, pagpabaptize. Muna, pastor, sumama ta pong baptize ko. Mamembro ka sa church. O, anak. Unya, mga lagad din kay sugod sa Ginoo. So mo gid na siya ang paagi. Na example, another example. Diri sa Acts chapter 2. Fellowship, dalagon karon sa katapusan. At mga bubing nga nag-sponsor ni Ino Dalutin sa Kilo. In Jesus' name, amen. Lord God Almighty, we praise you, we worship you. You are our amazing God. You are our provider, and you are our healer. You are our all-powerful, all-knowing, all-present God. We commit to you this goodies, this manna, and this transportation allowance. Thank you for your continued bountiful blessing, my Lord, my God. Salamat, Panginoon, for this provision, for giving us this manna and this transportation allowance. Bless the workmanship of the hands who made these goodies, this torta, this ice candy, this suman. Bless Pastor RG, Mrs. Banjala, and the attendees of this monthly Bible study. Let it be, Lord God Almighty, that as they partake these goodies, this manna, may it minister to them, to the members of the family, to have the heart, eyes, and ears to listen and obey your word. And that this goodies, this manna, will resonate gratitude in their hearts to love you, Lord my God. Bring healing to their souls. Bring healing to their ailing parts of their body and minds. Bring healing to their ailing parts of their mind and bodies. And for the transportation allowance, I pray, O Lord my God, bless this mightily, Lord God Almighty, that they heed your invitation to humble themselves, to come and listen to your word. Believe, abide, and follow you, my Lord, my God Almighty. Embrace them, my classmates, Pastor RG, Mrs. Banjala, and all the attendees of this Bible study. Embrace them as they travel back home with your loving arms of protection and care. Keep them safe, guide them to live, walk in Jesus' way. This we pray in Jesus' name, and everyone was. Amen. Amen. Thank you. Na. Ay, na ito. Glory to God, hallelujah. Good afternoon, everyone.
Mayang hapon, Pastor RJ, Mrs. Banjala, and my dear classmates, Stella Maris College High School Batch 79. Again, good afternoon, everyone. I'm here with you for a couple of minutes to lead in prayer. Please stand beside Pastor RJ, and for my classmate, Mr. Wilfredo Ayoy and his wife, can you stand in front of Pastor RJ, please? And can we have the video and the camera ready, please? Okay, the video and the cameraman is already ready. So, thank you. Indeed, Jesus Christ is our living hope. Today is the day that the Lord has made. Amen. Book of Proverbs chapter 3 verse 1 to 4. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Amen. Thank you, Lord, for your word. Can I invite everyone that we will pray? Close your eyes, please, and bow your heads in prayer. Dear Lord God Almighty, by your grace, as you have manifested it for the Stella Maris College High School Batch 79 Kabuhayan, to those you have chosen. Today, with the presence of everyone here attending this Bible study, witnessing your love and divine providence, I hand over your blessing. This seed money worth 10,000 pesos for Mr. Wilfredo Ayoy Cañete and his wife. By your grace, this kabuhayan is a way to minister Ayoy and his family. An open door for them to receive, to glorify, love, and serve you. In Jesus' name. Let it be, Lord, that they be with you as they reap the success of this kabuhayan. This we pray in Jesus' name. And every one of us say amen. Amen. And Amen. amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you. At this juncture, can I request that the goodies, the suman, the torta, and the ice candy, and the envelopes for the transportation Tara, envelopes pa. be Yan na. be put on top of the table in front of Pastor RJ, please. Keep standing. The same position. Thank you. Thank you, classmate. Thank you, Pastor RJ. We'll pray again for this manna, for this goodies and the transportation allowance. Let us again close our eyes, bow our heads in prayer.